Diliman Diaries. Mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig ng Kadiliman Diaries. Lalo na po sa inyo, Kuya Dims. Ako nga pala si Roda, 30 years old at kasalukuyang nakatira sa Pampanga. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari 1 dekada na ang nakalipas noong nabubuhay pa ang aking lola. Si Lola Pilar. Ang lola kong pilay na manunugis pala ng aswang. Nagsimula ito nang may kumalat na balita sa baryo namin na may gumagala raw na aswang tuwing gabi. Sunod-sunod ang pagkamatay ng mga hayop na alaga ng kapitbahay namin. Hanggang sa isang araw, natagpuan na lang namin ang bangkay ng isang babaeng halimaw ang itsura. Ang hindi ko alam noon, si Lola pala ang pumaslang sa kanya. Aling Lorna, bakit po maraming tao sa labas ng bahay ni Aling Carmen? Nako, tama nga ang inala ko, iha. May gumagalang aswang nga sa baryo natin. At namatayan na naman ng baboy si Aling Carmen pagkatapos pinatay ng asawa ang mga alagang baboy ni Mang Domeng. Diyos ko! Sigurado po ba kayo dyan, Aling Lorna? Oo, sigurado ako, iha. Kaya dapat bantayan nyo ng mabuti ang mga alaga nyong baboy. Kailangan tumalaman ni Lola. Agad akong umuwi noon. Kumaripas ako ng takbo papunta sa bahay namin. Sobra akong nag-alala noon dahil pinaghirapan ng ate Chantal ko ang perang binili sa baboy na yun. Ayokong masayang ang paghihirap niya sa abroad dahil lang sa aswang na yan. Pagkarating ko sa bahay, nagulat naman si Lola Pilar nang makitang natataranta ko at agad naman akong lumapit sa kanya. Iha, ano ba nangyari sa'yo? Bakit parang may humahabol sa'yo? May umaway ba sa'yo, ha? Wala po, Lola. Pero may dapat po kayong malaman. Ano yun, Roda? May naglipa na daw na aswang sa baryo natin. At sunod-sunod na ang pagkamatay ng mga baboy. Wakwak ang mga tiyan nila at wala nang laman loob, Lola. Nag-aalala ako para sa mga alaga nating baboy. Pinaghirapan ni Ate Chantal yan at gusto ko pag uwi niya, makita niya ang bunga ng pinaghirapan niya. Huwag kang mag-alala, iha. Walang mangyayaring masama sa baboy natin. Mapapatay ko muna sila bago nila magalaw ang pag-aari ng pamilya natin. Pero Lola, kailangan siguro nating bantayan ng 24 oras ang mga baboy. Ako na ang bahala, iha. Huwag ka na mag-alala pa. Lola, hindi niyo po maaalis sa akin ang mag-alala. Nilagyan ko ng proteksyon laban sa mga aswang ang buong bakuran, kaya hindi sila makakapasok ng basta-basta. Mamamatay muna sila. Ano pong proteksyon? Basta, iha, huwag ka ng maraming tanong pa. Sige na, tulungan mo na lang ako dito. Hiwain mo tong kalabasa para makapagluto na ako. Sige po, Lola. Wala akong nakuhang sagot kay Lola Pilar noon. Kaya napabuntong hininga na lamang ako at nagtaka kung ano ang proteksyon na yon. Pagkatapos kong magawa ang pinagawa ni Lola, nagpaalam ako saglit sa kanya na lumabas. Lola, titignan ko lang po ang mga alagang baboy natin sa bakuran. O siya, sige. Bilisan mo. Malapit na maluto to. Opo, Lola. Agad akong lumabas ng bahay at nagpunta sa bakuran kung saan naroon ang kulungan ng mga baboy namin. Dahil sa kuryosidad ko, nilibot ko ng tingin ang buong paligid para malaman kung ano ba talaga ang proteksyon na sinasabi ni Lola Pilar. At doon ko nakita sa itaas malapit sa gilid ng kulungan ang halamang makabuhay. Ito ba ang sinasabi ni Lola? Roda! Lola? Sinasabi ko na nga ba? Ikaw talagang bata ka. Hindi ka talaga mapakali kapag hindi nasasagot ang tanong mo. Kilala niyo naman po ako, Lola. Lahat ng gusto kong malaman, aalamin ko.
Ito po ba ang proteksyong sinasabi nyo? Nagmana ka talaga sa nanay mo. Oo, yan nga ang sinasabi ko. Hindi lang bawang at asin ang kinatatakutan ng aswang, pati na din ang halamang yan. At marami pang iba. Bakit marami kayong alam tungkol sa panlaban ng aswang, Lola? Aba, sinaunang tao ako, hiha. Kaya alam na alam ko yan noon pa. Nakakita na din po kayo ng aswang? Oo, hindi lang nakita. Napatay pa. Po? Wala. Sige na, halika na. Kumain na tayo. Lalamig na ang sabaw. Sige po. Nanginig ang kamay ko noon nang mahuli ako ni Lola habang hawak ko ang makabuhay. At doon nga nakumpirma kong tama ako sa duda ko na ang halamang yun ang proteksyong nilagay ni Lola. Pero napaisip din ako sa sinabi niyang napatay. Itinanggi niyang nasabi niya ito, kaya ibig sabihin, may alam talaga si Lola at may hindi pa ako alam. Pagkarating namin sa kusina, agad kaming umupo sa harap ng hapagkainan at nagdasal bago kumain. Ano? Masarap ba ang luto ko, Rhoda? Lagi naman pong masarap, Lola. Aba, edi mabuti. Sige, kumain ka pa ng marami. Lola, magpapaalam po sana ako sa inyo. Magpapaalam? Saan ka na naman papupunta? Kay Elmer po. Birthday po kasi niya bukas, kaya doon po sana ako matutulog sa kanila. Matutulog ka sa bahay ng ibang lalaki? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Lola, marami naman po kami. Nandun po ang mga magulang at kapatid niya. Gusto kong papuntahin mo muna si Elmer dito. Siya ang lalaki kaya dapat siya ang kumuha sa'yo dito. Hindi yung ikaw ang sumugod doon. Pero Lola, walang pero-pero. Kapag hindi nagpunta yung magaling mong nobyo dito, hindi ako makakapayag na umalis ka. Hay, sige po Lola. Tatawagan ko po si Elmer. Pagkatapos naming kumain, agad kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan ng nobyo kong si Elmer. Hello mahal, napatawag ka? Ayaw akong payagan ni Lola kung hindi mo daw ako susunduin dito. Ganun ba? Sige, ako na ang pupunta dyan. Hintayin mo na lang ako. Sige Elmer, mag-iingat ka. Oo naman, I love you mahal. I love you too, mahal. Pagkatapos nga namin kumain noon, naghugas ako ng mga pinggan bago naligo at nagbihis. Hinanda ko na ang sarili ko noon para kapag dumating si Elmer, makaalis ka agad kami. Rhoda, alalahanin mo sana na nag-aaral ka pa. Huwag kang gumawa ng bagay na ikakagalit ko. Alam ko naman po yun, La. Huwag po kayong mag-alala. Maaasahan niyo po ako dyan. Nagpapakabait po ako. Mabuti naman kung ganun. Maya-maya pa, dumating na nga si Elmer at may dala itong buko pie na paborito ni Lola. Lola, nandito na po si Elmer. May dala po siyang buko pie para sa inyo. Magandang tanghali po, Lola Pilar. Magandang umaga din sa'yo, iho. Ikaw ba ang nobyo ng aking apo? Opo Lola. Susunduin ko na po si Rhoda. Sige, iho. Basta siguraduhin mong buong-buo yung pag-uwi mo, ha? Ayokong namamantsa ng puri niya. Lola, makakaasa po kayo. O siya, sige na. Umalis na kayo. Umalis na kami ni Elmer noon. At habang binabaybay namin ang daan papunta sa bahay niya, panay hawak siya sa paa ko kaya pilit ko yung iniiwas. Pero naging marupok ako sa mga oras na yon. Kaya hinayaan ko na lang siyang gawin yon. Pasensya na mahal. Napakaganda mo kasi ngayon. Elmer, kailangan natin sundin ang bilin ni Lola. Alam ko naman yun mahal. Kumalma ka lang. Wala akong gagawing masama sa'yo. Siyempre natatakot ako. Huwag ka matakot mahal. Mamaya siguradong mag-e-enjoy ka. Pagkarating namin sa bahay ni Elmer, agad akong kinabahan nang makita ko ang dami ng tao sa labas. May mga nakasabit na dekorasyon at abalang-abala ang mga tao sa paghahanda. Mukhang may maliit pala silang salo-salo noon
para sa kaarawan niya. Halika na mahal, ipapakilala na kita kila mama at papa. Mas lalo akong kinabahan noon. Hindi ko alam kung magugustuhan ba nila ako o baka isipin nilang hindi ako bagay sa anak nila. Pagpasok namin sa loob ng bahay, agad lumapit ang isang babae na mukhang mabait naman. Ikaw ba si Rhoda? Opo, magandang hapon po. Naku, ang ganda mo naman pala. Lagi kang kinukwento ni Elmer sa amin. Ako nga pala si Esther, ang nanay ni Elmer. Napangiti naman ako dahil kahit paano, gumaan ang pakiramdam ko. Maya-maya pa lumapit din ang tatay niya. Ikaw pala ang nobya nitong anak ko. Buti na padalaw ka rito. Magandang hapon po. Huwag ka nang mahiya rito. Parte ka na ng pamilya. Ako nga pala si Damian, ang tatay ni Elmer. Ako naman po si Rhoda. Rhoda, napakagandang pangalan. Umupo ka muna, Rhoda. Ah, hindi po. Tutulong po ako. Dahil nahihiya ako na nakaupo lang, kusa akong tumulong sa paghahanda. Naghiwa ako ng gulay, nag-ayos ng plato, at tumulong maghain ng pagkain. Habang tumatagal, mas lalo akong naging komportable sa pamilya nila dahil mabait naman sila sa akin. Ang sipag mo naman, Iha. Swerteng-swerte talaga ang anak ko sa'yo. Napangiti lang ako noon habang palihim na tumingin kay Elmer. Kitang-kita ko rin kung gaano siya kasaya habang kasama ako. Nung gabi na, nagsimula na ang inuman ng mga bisita. Una ay tumatanggi pa ako, pero pilit nila akong inaabutan ng baso. Kahit konti lang, para sa pakisama naman. Isa lang naman mahal, relax ka lang. Hindi kasi ako sanay uminom. Nandito naman ako. Akong bahala sa'yo. Dahil nahihiya akong tumanggi, napainom ako. Isa, dalawa, hanggang sa hindi ko na namalayang nahihilo na pala ako. Umiikot na ang paningin ko habang nagtatawanan ng mga tao sa paligid. Ang huling alaala ko noon ay inalalayan ako ni Elmer paakyat ng hagdan. Mahal, dito ka muna magpahinga. Pagkatapos noon, wala na akong maalala. Kinabukasan, dahan-dahan akong nagmulat ng mata. Kumirot agad ang ulo ko habang pilit kong inuunawa ang paligid. Pero bigla akong natigilan nang mapansin kong wala akong suot na damit at katabi ko si Elmer sa kama. Elmer! Anong nangyari? Nagising din siya agad at halatang nabigla sa galit ko. Mabilis niyang sinuot ang shorts niyang nasa sahig. Mahal, pasensya ka na. Anong pasensya? Bakit tayo nakahubad? May nangyari ba sa atin? Lasing din ako kagabi. Hindi ko na napigilan. Sinamantala mo ko? Ganoon ba? Hindi, mahal. Hindi ko sinasadya. Pareho tayong lasing. Pasensya ka na talaga. Hindi ko mapigilang umiyak habang mabilis kong kinukuha ang mga damit ko. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot at galit. Paulit-ulit tumatakbo sa isip ko ang bili ni Lola Pilar bago ako umalis. Paano na ako ngayon? Paano ko hahanapin si Lola? Pananagutan kita, mahal. Pangako, hindi kita iiwan. Kung kailangan, papakasalan kita. Hindi mo naiintindihan. Natatakot ako. Sorry talaga, Rhoda. Mahal na mahal kita. Hindi ko gustong saktan ka. Hindi ko alam noon kung maniniwala pa ba ako sa kanya o hindi. Halo-halong nararamdaman ko. Galit, takot, at panghihinayang. Habang nakatingin ako kay Elmer na paulit-ulit humihingi ng tawad, pakiramdam ko, isang gabi lang, biglang nagbago ang buhay ko. Pagka-uwi ko mula sa bahay ni Elmer, hindi ko alam kung paano ko haharapin si Lola Pilar. Ang dami kong iniisip. Takot, hiya, at isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan. Kaya sa halip na magsalita, pinili kong manahimik. Kamusta, Apo? Nag-enjoy ka ba kagabi? Lola, pagod lang po ako. Gusto ko na muna magpahinga. Sige, Iha. Magpahinga ka muna. Tumangulang ako.
Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang totoo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong iniiwasan ang usapan tungkol kay Elmer at sa nangyari. Kapag tinatanong niya ako, palagi akong umiiwas o kaya'y nagpapalusot. Lumipas ang 1 linggo, 2, hanggang sa naging 2 buwan. Akala ko makakalimutan ko rin ang lahat. Akala ko kaya kong itago habang buhay. Pero isang umaga, habang nagluluto si Lola, bigla kong naamoy ang pritong isda na hindi ko naman karaniwang iniiwasan. Bigla akong nahilo. Kumirot ang tiyan ko. Lola? Tumakbo ako papunta sa lababo at doon ko inilabas ang lahat. Paulit-ulit. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ko ang lababo. Rhoda? Bakit ka nagsusuka? Hindi. Hindi! Huwag mong sabihin! Paglingon ko, nakatayo na siya sa likuran ko. Hawak ang baston niya at kitang-kita ko ang pag-aalala na unti-unting napalitan ng galit. Lola, hindi ko po alam. Masama lang pong pakiramdam ko. Masama lang? 2 buwan ka ng kakaibang ugali mo. Ngayon nagsusuka ka. Isa lang ang ibig sabihin nito. Umamin ka. Lalong tumalim ang tingin niya habang unti-unting umiigting ang hawak niya sa baston. Bigla siyang humakbang palapit. Aminin mo ang totoo. Lola, hindi ko po sinasadya. Sinasabi ko na nga ba? Buntis ka! Winasiwas niya ang baston sa ere. Hindi ako tinamaan, pero sapat yun para matakot ako ng husto. Umurong ako habang nanginginig ang buong katawan ko. Lola, pakiusap. Hindi ko pa alam kung paano sasabihin eh. Pinagkatiwalaan kita, Rhoda. Pero anong ginawa mo? Sinira mo ang tiwala ko sa'yo. Ngayon, nangyari na ang nangyari. Ang gusto ko lang ngayon ay panagutan ka ng lalaking yon. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Lola. Opo. Patawanin niyo po ako. Napaluhod ako sa harap niya. Umiiyak ng tuluyan. Sa sandaling yun, alam kong wala nang takbuhan pa ang katotohanan na matagal ko nang itinago. Pagkatapos ng sigaw at pag-iyak ko nung umaga na yon, hindi na muling nagsalita si Lola Pilar. Tahimik lang siyang nagligpit sa kusina. Parang walang nangyari. Hindi niya ako pinagalitan. Hindi rin niya ako kinausap. Mas nakakabigat ang katahimikan na yon kaysa sa anumang sigaw. Lola, wag mo kong kausapin. Kumukulo lang ang dugo ko sa'yo. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa ginagawa niya. Hanggang sa dumating ang gabi. Ganoon pa rin. Mabigat ang hangin sa bahay. Hindi ako mapakali. Pakiramdam ko may mali, pero hindi ko maintindihan kung ano. Bakit ang init? Gabing-gabi ah. Dapat malamig ang hangin. Ay, pawis sa pawis na ako. Paano pa ako makakatulog nito? Dahil sa sobrang init ng pakiramdam ko, hindi na ako nakatulog pa ng maayos hanggang sa pagsapit ng hating gabi. Narinig ko ang ingay sa labas. Parang may umaangil na mabangis na hayop, kaya napatayo ako at lumapit sa bintana para silipin kung ano yon. Ano yun? May mga masasamang loob na balak magnakaw? Pero teka, ano tong nakikita ko? May mga anino sa labas. Mga anyong tao pero hindi tao. Mahahaba ang galamay, mapupula ang mata, at gumalaw sa paraang hindi normal. At nakumpirma ko silang ay mga aswang. Labis akong nagulat nang marinig ang boses ni Lola Pilar sa labas at inilapit ko pa ang aking muka sa bintana noon at nakita ko si Lola Pilar sa labas ng bahay. Akala ko mali ang nakikita ko. Nakayuko siya noon sa araw, parang hirap maglakad. Pero ngayon, tuwid na tuwid ang tindig niya. Parang ibang tao.
Diyos ko! May halimaw! Teka, si Lola! Lumayas kang halimaw ka! Kung ayaw mong mamatay! Lola Pilar, may dapat kang pagbayaran. Pinatay mo ang kalahi ko. At ngayon, ang apo mong buntis ang magiging kabayaran. Hindi ako makakapayag! Magkakamatayan muna tayo bago mo masaktan ang apo ko! Talaga ba, tanda? Sige, papatayin muna kita. Ah! Si Teresa na kilala bilang mahinhin at mabait na dalaga sa aming baryo. Siya ang aswang. At si Lola, paano niya nagawa makipaglaban ng ganyan? Huwag kang lalapit dito! Hawak niya ang baston niya. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi na ito mukhang simpleng tungkod ng matanda. May kung anong kakaiba rito nang tinamaan ito ang mga aswang na kasamahan ni Teresa. Napaso at para bang umuusok ang mga balat ng mga halimaw at nanginginig. Sumugod pa ulit ang mga aswang. Mabilis, sabay-sabay. Napasigaw ako sa takot. Lola! Rhoda, huwag kang lalabas! Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas! Pero Lola, huwag na matigas ang ulo! Ah! Papatayin ko kayo! Heto pang sa inyo! Pero sa harap ko, hindi umatras si Lola. Itinaas niya ang baston niya at tumama ito sa unang aswang. Bigla itong napaatras na parang napaso. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito. Isa pa ang sumugod. Pero bago pa ito makalapit, hinampas muli ni Lola ang baston niya. Napaatras ang aswang na para bang nasunog ang balat. Ah! Hayop ka, matanda ka! Sige, lumapit ka pa! Halimaw! Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka! Paano nangyayari to? Paano naging malakas ang ganyan si Lola? Hindi ako natatakot sa'yo, tanda! Ah! Matigas talaga ang bomba, babae! Hetong sa'yo! Ah! Nakita ko si Lola na parang hindi na siya ang Lola na kilala ko. Matatag ang bawat galaw niya. Wala na ang panginginig ng matanda. Para siyang mandirigma na matagal nang nagtatago. Hindi ko kayo hahayaan na makalapit sa apo ko! Ah! Tama na! Isa pang aswang ang sumugod mula sa gilid. Mabilis itong tumalon papunta sa kanya. Pero isang iglap lang. Tumama ang basto ni Lola sa hangin at parang tinamaan ito ng apoy. Bumagsak ang nilalang na nagkikisay at unti-unting naglaho sa dilim. Lola! Aswang! Aswang! Tulong! Hindi ko alam kung panaginip ba ito o totoo. Ang inakala kong pilay at mahina kong Lola ay nakatayo ngayon sa gitna ng laban. Pinoprotektahan ako gamit ang lakas na hindi ko maipaliwanag. At sa gabing yun, mas lalo kong naramdaman na may mas malalim pang sikreto si Lola Pilar kaysa sa kahit anong kaya kong intindihin. Hanggang sa narinig ng mga tao ang sigaw ko noon at naglabasan sila. Doon nila nakita ang mga aswang na nakabulagta at pinagtulungan nila itong bugbugin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nanatiling mabigat ang katahimikan sa loob ng bahay. Ang bakuran na minsang puno ng sigaw at laban ay ngayon tahimik na tahimik. Parang ayaw nang gumalaw ng oras. Lola? Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ibang-iba ang anyo niya ngayon. Wala na ang matigas na tinig na madalas kong naririnig noong una. Ngayon, may bigat na parang pagod at pagsisisi. Rhoda, patawarin mo ako, apo. Lola, alam ko nasaktan kita. Alam ko na pagsalitaan kita ng masakit. Nabulag lang ako ng takot, ng galit, at ng pag-aalala para sa'yo. Hindi ako perpektong lola, Rhoda.
Pero ikaw lang ang meron ako. Patawad ko nasaktan kita. Patawad ko naging mahigpit ako. Pero gusto ko lang naligtas ka. Lola, ako rin po. Sorry din po kung matigas ulo ko. Sa unang pagkakataon, niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pag-unawa. Ilang araw ang lumipas, dumating si Elmer. Tahimik siyang pumasok sa bakuran. May halong kaba at pag-asa sa kanyang mga mata. Rhoda, Elmer, Lola Pilar, pasensya na po sa lahat. Alam kong malaking pagkakamali ang nagawa ko. Pero mahal ko po si Rhoda at pananagutan ko siya. Tahimik si Lola Pilar sa una. Tinitigan niya si Elmer ng matagal. Parang sinusukat kung totoo ba siya o hindi. mahal mo ba talaga ang apo ko? Opo, Lola. Mahal na mahal ko po si Rhoda. Sandaling natahimik kami at pagkatapos ay unti-unting bumigat ang buntong hininga ni Lola. Kung ganun, binabasbasan ko kayo. Pero tandaan mo, iho, kung sasaktan mo ulit siya, ako na ang kalaban mo. Makakaasa po kayo, Lola. Lola, salamat po. Sa araw na yon, parang may mabigat na bagay na tuluyang nawala sa dibdib ko. At sa gitna ng tahimik na baryo, nagsimula ulit ang buhay namin na mas payapa, mas totoo at buo dahil wala na ang mga aswang.